Magandang umaga po sa ating lahat. Pinatotohanan ni Juan ang pagka-Diyos at kabanalan sa buhay bago ang buhay sa mundong ito ni Jesucristo at ang misyon na magbigay ng kaligtasan sa lahat ng tao na tapat at totoo ang pananalig sa Kanya. Si Kristo ay ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Lahat tayo ay nangangailangan sa Diyos sa lahat ng panahon, sapagkat ang Diyos ang papakita sa atin ang tunay na pag-ibig at pagmamahal. Inaanyayahan din tayo ng Diyos na balikan natin ang mga bagay-bagay na kung saan ay patuloy na nagbibigay sa atin ng mga alaala at mga paalaala mula sa salita ng Diyos, ang palagiang pagsisimba. Atin din pong isama sa ating mga panalangin sa linggong ito ang lahat ng mga magdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Rodelio Soto, Wilson Saludes, Rose Ann Manalo, at Jason Andrada. Tatayo po ang lahat at ating pasimulan ang banal na misa at ito'y pangungunahan ng ating Obispo Dayosano na si Right Reverend Arnold Manalo Damaya. Ating pong awitin ang pambungad na awit. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Makapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa pangangarin ay nababatid mo at walang lihim na nalilingid sa iyo. Linisin mo po ang aming mga puso sa pamagitan ng iyong Espiritu Santo upang maging marapat kaming pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Pakinggan niyo ang sinasabi ng ating Panginoong sa Jesucristo. Ibigin mo ang iyong Panginoong Diyos ng buong mong puso, ng buong mong isip at ng buong mong lakas. Ito ang unang at dakilang utos, ng pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay nababatay ang buong kautusan at ng mga propeta. Magsiluhod po ang lahat. Upang tayo ay gawing karapat-dapat na ilang pagsisihan ng mga nagawang pagkakasala sa Diyos at sa ating kapwa. Kami nang umpisal sa iyo, Sa iyo, Diyos, na makapangyarihan, sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa at sa nakaligtaan naming gawin, at ito'y sarili naming kamalian.
Kaya sinasamo namin sa iyo, Diyos, makaawaan kami. At sa lahat ng mga santo, na ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kaawaan kayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin sa inyong mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kaharian. Ang Panginoon ay sumainyo. At sumainyo rin. Tayo'y manalangin. Makapangyarihang Diyos na nagkaloob sa amin ng isang korderong hangin para sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa iyong sambayanan na titatanglawan ng iyong salita at mga sakramento ay makilala siya na aming tagapagligtas upang siya ay sambahin at sundin ang lahat ng hanggang sa dulo ng sandaigdigan. Alang-alang sa iyong anak na si Jesucristo ang aming Panginoon na nabubuhay at naghaharing kasama mo kaysa ng Espiritu Santo, isang Diyos ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang mga pagbasa. Hinirang ni Yahweh
Yahweh ang mga karapang-dapat na maglingkod at gampanan ang mga iniatang na gawain para ibalik ang mga nawawalang Israelita sa bayang Israel. Tayo rin ay pinili o binibigyang karapatan kung ano man ang ating kakayanan upang makatugon sa gawain bilang isang mananampalataya. Tulungan natin na mapanumbalik ang mga nawawala na dati ay masigla, malakas at tapat na pananampalataya ng bawat isa upang ang liwanag ng kaligtasan ay makamtan. Ating pong pakinggan ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Isaías, Kabanata 49, nagsisimula sa talata 1 hanggang talata 7. Makinig kayo, mga taong nanirahan sa malalayong lugar. Pinili na ako ni Yahweh bago pa isilang at hinirang niya ako para siya'y paglingkuran. Mga salita ko'y ginawa niyang intalas ng tabak, siya ang sa akin lagi nag-iingat. Ginawa niya akong parang matulis na palaso na anumang oras ay handang itudlak. Sinabi niya sa akin, Israel, ikaw ay lingkod ko. Sa pamamagitan mo, ako'y dadakilain ng mga tao. Ngunit, ang tugon ko, ako ay nabigo sa aking pagsisikap, hindi nagtagumpay. Gayong ibinuhos ko na ang aking lakas. Gayon may tinitiwala ko kay Yahweh ang aking kalagayan, na ako'y gagantimpalaan sa aking nakayanan. Bago pa ako pinanganak ay hinirang na ni Yahweh at pinili niya ako para maging lingkod niya, upang tipunin ang nangalat ng mga Israelita at sila'y ibalik sa bayang Israel. Binigyan ako ni Yahweh ng karangalan, sa kaniya nagbubuhat ang aking karangalan. Sinabi ni Yahweh sa akin, Israel na aking lingkod, may mas mahalaga pa akong ipagagawa sa iyo. Bukod sa pinapanumbalik sa mga Israelitang nalabi, ay gagawin kitang tanglaw ng mga bansa, upang lahat sa daigdig ay mailigtas. Ang Diyos ang tagapagligtas ng Israel ay nagsabi sa itinakwil at kinamuhian ng mga bansa at ang inalipin ng mga pinuno. Makikita ng mga hari ang pagpapalaya sa iyo. Sila ay titindig bilang papupugay sa iyo at yuyukod ang mga pinuno bilang paggalang sa iyo. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
Diyos sa pamamagitan ng pakikipag-isa natin sa Kanya. Tayo'y tinatawag ng Diyos upang maging kasama ng mga hinirang niya at manatili sa Kanya. Lagi tayong magpasalamat, maglaan ng oras sa Kanya, sapagkat ang Diyos ang patuloy na gagabay at papatnubay sa atin hanggang sa muli niyang pagbabalik. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa, ang ikalawang pagbasa ay nangunguna sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto. Kabanata 1, nagsisimula sa talata hanggang talata 9. Mula kay Pablo na tinawag ang Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus at mula sa ating kapatid na si Sostenes sa iglesyang nasa Corinto sa mga hinirang ng Diyos upang maging kanya sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Heso Kristo kasama ng mga hinirang sa lahat ng dako na tumatawag sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo. Ang Panginoon nating lahat. Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa atin, sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo'y umuunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanan ipinangangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo. Ano pa't hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Jesucristo. Kayo'y aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Jesucristo. Tapat ang Diyos na tumatawag sa inyo upang kayo'y makipag-isa sa Kanyang anak na si Jesucristo ating Panginoon. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
Panginoon ay sumainyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo ayon kay San Juan sa Kabanata 1, nagsisimula sa talata 20 hanggang talata 42. Luwalhati sa iyo, Panginoong Jesucristo. Nabukasan, nakita ni Juan sa Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan." Siya ang tinutukoy ko ng sabihin kung dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon. Bagaman na paritong nagbautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel. Ito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang Espiritong bumabang buhat sa langit, gaya ng isang kalapati, at nanatili sa kanya. Hindi ko nga siya lubos na nakikilala noon. Ngunit, ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang nagsabi sa akin, "Makikita mo ang Espiritu na bababa at mananatili sa isang tao. Siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo." Nakita ko ito at pinatutuhanan kong siya ang anak ng Diyos. Nang sumunod na araw, naroon uli si Juan at ang dalawa ng kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Narito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumunod sila sa kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabay?" Ang kahulugan ng salitang ito ay guro. "Halika kayo at tingnan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan at tumuloy sila roon ng araw na yaon. Nooy mag-iikaapat na araw ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kapatid niyang ito at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito ay Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan sa iyo ay Cephas. Ang katumbas ng pangalan ito ay Pedro." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong sa Jesucristo. Papuri sa iyo, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat at ating pakinggan ang mga pangaral. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga rin po, Bishop. Isang kagalakan po na sa kabila ng banta ng medyo masamang panahon ay napapagsumikapan natin na kayo po ay
madalaw. Ako po nung isang araw ay galing sa Batangas City, yes lang. Ay kahapon ay piyesta rin ng Lawis. Kaya ngayon ay sabi ko sa mga taga-Gaza na ako'y sa iyo muna para kayo po ay para makabawi-bawi pa lamang kami sa inyo. Itong mga nakaraang buwan ay mga talagang pasensya na po kayo ha, talagang yung dito kapistahan ninyo ay kami po nila Father at nalulungkot din. Nung hindi siya nakapag-misa sa kapistahan. Dahil isa sa pinakamahalagang pagdiriwang ay ang panahon ay talagang hindi umadlang ang panahon dahil yung mga panahon yun ay talagang meron ng naka-schedule na bagyo. Ganun pa man ay nagpapasalamat po tayo at hindi tayo dinadalaw ng sobrang lakas at hindi tayo napinsala. Kaya ipanalangin na lang po natin ang mga kapatid natin sa ibang diocese, sa ibang part ng diocese natin sa Camarines ay sobra silang napinsala. Kaya this coming 26 to 29, kami po ay naka-schedule na pumunta doon sa mga naapektuhan. Kaya ipanalangin po natin sila. Mga kapatid, isang kagalakan ulit na tayo nagkakatipon ngayon dahil ngayon ay ikalawang linggo. Matapos ang Epifania. Kaya tayo po ay nagagalak sa pagsasama-samang ito. At hayaan nyo kayo po ay aking munang batiin ng salita. Kumusta na po kayo? Okay? Oo. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Palapakan natin ng Panginoon Diyos. Lagi nating tandaan sa pagsasama-sama, sa pagsamba, ito ay isang napakadakilang pagkakataon. Kaya lalo sa banal na misa, ito ay ating sinasamantala sapagkat ang banal na misa ay laging selebrasyon ng buhay. Lagi natin tandaan. Buhay at pasasalamat natin sa Diyos sapagkat sa buong 6 na araw, lagi natin alalahanin. Maraming posibleng pwedeng mangyari, pero tayo ay sinisikap ng Panginoon na laging magsama-sama. Pasalamatan natin ang Diyos dahil tayo ay buhay. May mga problema, hindi yan nawawala. May mga pagsubok, hindi yan nawawala. Maraming mga disappointments, hindi yan nawawala. Pero ang pinagpapasalamat natin, may buhay. Diba? Natatandaan nyo ba yung awit? Isang awit na sinasabi, ngunit salamat dahil may buhay. Kaya sa tagpong ito, actually ang unang pagbasa ay tungkol sa minsan ay naging disappointment ni Propeta Isaias. Ang sabi niya doon, si Propeta Isaias ba yun? Si Propeta Isaias. Sabi niya, ako ay nabigo sa aking pagsisikap. Ito ay tinig na pamilyar sa marami sa atin. Marami sa atin ang mga, dito, halimbawa dito, yung iba, mga mangingisda. Umuwi na kulang ang huli, yung iba ay kulang ang huli. Sasabihin ng mga nangisda, ginawa ko ang lahat ng preparation. Medyo mahal ang aking binili. Mahal ang lambak. Kagagawa lang ng bangka, katatagpi lang ng bangka. Ginawa ko lahat pero wala talagang huli. Ako'y lugi. Ito ay words of minsan ay disappointments. Marami sa mga magsasaka ang nawawala ng ani dahil sa panahon. Sasabihin ng magsasaka,
ginawa ko ang lahat. Sobrang pagod, pero kulang ang ani. Sa mga nagtatrabaho at naglilingkod sa iba't ibang maging sa government at sa mga ibang pribadong sektor, minsan tila hindi napapansin ang kanilang sakripisyo. Doon ay papasok din yung salitang disappointment. Ginagawa niya ang lahat pero walang nakakakita sa kanyang pag-sacrifice. Ngunit sa kabila nito, ipinapaalala ng Diyos na ang kanyang lingkod ay hindi nabubuhay ng walang saysay. Si Jesus ang kordero ng Diyos ay hindi dumating bilang makapangyarihang hari kundi bilang handog. Sa kanya ang pagod at kabiguan ay nagkakaroon ng kahulugan. Kapag inialay natin sa Diyos ang ating paghihirap, ito ay nagiging bahagi ng kanyang gawain ng kabanalan at pagliligtas. Kaya minsan, sa mga, hindi minsan, palagi sa mga pagsasacrifice natin, sa mga ginagawa natin, lagi natin ihandog sa Kanya. Dahil umuwi man tayo na wala, pero dahil sa ginagawa natin ito para sa Diyos, yung disappointments ay nababawasan. At manapay nagsasabing, sige lang, tuloy lang. Dahil kung bigo ngayon, bukas, yan ay tagumpay na. Diba ang sabi dun sa awitin? Minsan tayo ay nasa ilalim. Bukas ay nasa ibabaw naman. Ganyan ang buhay. No, kapag tayo ay malapit sa Diyos, yung mga kabiguan ay tinatransform natin bilang paghahanda. No? Yan yung mentality ng malapit sa Diyos. Kapag ikaw ay wala ngayon, ito ay ipinapaalala na isang dakilang paghihintay, paghahanda para sa greater achievements for tomorrow or sa mga darating pangbukas. Kaya sige lang, no? Kung empty ngayon, sa mga kumukuha ng pagsusulit, kung hindi nakapasa ngayon, sige lang. Sa susunod, pasado ka na. Diba? Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Sa mga hindi nakapalaot, hindi nakagagat, huwag natin sabihin ito'y kabiguan. Inihahanda lamang ang dagat para sa mas masaganang huli. Hindi ko ba? Kaya iyon ay mga bagay na dapat natin tingnan. Ikalawang punto, doon sa tagpo ng ating Panginoong Kristo at ng kanyang mga alagad, sinabi dito, hali kayo at tingnan ninyo bilang pananatili kay Kristo araw-araw. Sa Ebanghelyo, ang unang alagad ay nagtanong, saan po kayo nakatira? Ang sagot ni Jesus ay hindi isang address, kundi isang paanyaya. Ang paanyaya ay hindi lamang pag-alam tungkol kay Kristo, kundi pananatili sa Kanya. Ang pananatili ito ay sinasabuhay araw-araw sa pagiging tapat kahit mahirap, sa paninindigan sa kabutihan kahit walang kapalit, at sa pananalangin kahit pagod ang katawan at isip. Tulad ng dapat na ating kinagisnan, ang buhay ay may araw-araw na payapa at may mga araw na alimpuyo. Ngunit ang taong nananatili kay Kristo ay hindi nawawala. Hindi nawawala ng pag-asa sapagkat ang kanyang tiwala ay nasa Diyos at hindi lamang sa sariling lakas. Sa ikatlong punto, mga minamahal na kapatid, ang pananampalataya ay ibinabahagi. Narinig natin. Matapos makilala si Jesus ng unang, ano yung unang ginawa ni Andres? Ang unang ginawa ni Andres ay hanapin ang kanyang kapatid at ipinahayag niya ang kanyang karanasan. Sabi niya, nakita na namin ang Mesiyas. Ang tunay ng pananampalataya
ay hindi pang sarili lamang. Ito yung nais para din sa atin. Ito ay ibinabahagi. Kaya, sa bawat pagtatapos ng misa, di ba naririnig niyo sa kay Father, pumayo kayo upang ibigin at paglingkuran ang Panginoon at ang ating kapwa. Ang ibig sabihin nito, kayong mga sumimba, kayong mga nanalangin, kayong nakarinig ng mabuting balita kay Father, it is your responsibility to share it with your brothers and sisters. No? Kaya pag-uwi ninyo sa inyong tahanan, ay ano ang inyong ibabalita? Ang mabuting balita. Ano? Hindi yung chismis. Dapat paglabas ng simbahan, ay medyo nababawasan yung pagkamarites. Baka naman kagagaling lang sa simbahan ay maritisan na agad ang usapan. O kaya kalalabas lang ng simbahan ay yung sasama na ng sinasabi ng binabanggit ng dila. No? Ibig sabihin, kapag tayo ay galing sa simbahan, tayo mga renewed, mga energetic, mga inspired. Kaya paglabas ng simbahan, dahil ano ba ang pagmumukha ng taong inspired? Ha? Di ba paglabas ng simbahan, dapat ay nakangiti ka, masaya, hindi na kasi maangot, bumabati ng good morning, God bless you, kumusta na? No, diba? Yun ang dapat dahil ikaw ay nakarinig ng mabuting balita. Nag-i-extend ka ng mabuting gawa sa iyong kapwa. Para naman sila na nakakita sa iyo ay magsabi, wow! Ang taray-taray ng kapitbahay ko yun, ay bakit kaya pagkabait-bait na niya? Ay, nang malaman, ay sumisimba pala sa sabi, diba? Siya pala simba. Ay siya sa sunod na linggo, ako'y makasimba na rin para kay medyo bumait-bait. Diba? Minsan kasi yung mga palasimba, meron na bato-bato sa langit, ang tamaan ay huwag magagalit. Kung may mga sabihin kayo sa lansangan, kung sino yung palasimba ay, minsan ay, sila pa yung no. Kaya dapat, aminin natin, katulad ni Andres, nung nakita niya ang ating Panginoon sa Kristo, napuso siya ng kagalakan at ibinahagi niya sa kanyang kapatid. No? Sa ating parokya, ito, ang pananampalataya ay nasusukat hindi lamang sa dasal, kundi sa malasakit sa kapwa. Ito rin yung mga dapat inaasahan natin. Sa pagtutulungan, katapatan sa ating mga gawain, at paggalang sa bawat isa. Ang pagsunod kay Kristo ay naging buhay na katotoo kapag nakita sa ating gawa, sa ating salita, sa ating pamumuhay, sa ating pamilya, at sa ating pamayanan na tayo nga ay mga na-inspired na sa buhay, pananampalataya, at salita ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang paanyaya ng Jesus ay nananatiling buhay hanggang ngayon. Hali kayo, tingnan ninyo. Tingnan natin siya sa banal na misa. Sa ating mga kapatid, sa ating araw-araw na pamumuhay. Naway tulad ni Birhen Maria, na pinuportray natin dito sa ating patron bilang Birhen ng biglang awa. Matuto tayong magtiwala sa Diyos, manatili sa Kanya sa gitna ng pagsubok, at patuloy na maging saksi ng Kanyang awa at pag-ibig sa ating pamayanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Patuloy tayong pagpalain ng Panginoon, ibahagi sa bawat isa ang pagpapala ni Lord. Sabihin sa bawat isang, God bless you. God bless you.
God bless you po sa ating lahat. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag po natin ang credo ng ating pananampalataya. Sumasampalataya kami sa isang Diyos Sa mga makapangyarihan na lumikha ng langit at lupa, at ang lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya kami sa isang Panginoong Jesucristo, buktong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo, inianak ang inilikha sa isa sa pagka-Diyos ng Ama. Sa pamamagitan niya ay nalikha ang lahat, na para sa ating mga tao at sa ating kaligtasan, ay nanakaw siya buhat sa langit. Sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay ipinanganak siya ni Maria na naging tao. Ipinako sa krus ng alang sa ating noong panahon ni Poncio Pilato, nagpakasabi ng matay at inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at naluklok sa kanan ng Ama, at muling darating ng maluwalhati upang umuman ang mabuhay at mga patay, at ang kaharian niya ay walang hanggan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon at tagapagbigay ng buhay, na nagbubuhat sa Ama. Sinasagot siya at niluluwa natin kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa Iglesia ng isa, banal, katolika at apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsinuhod po ang lahat para sa panalangin ng bayan. Mga minamahal na kapatid, sa ating pong panalangin, lagi natin sama sa ating pagdarasal at paghingi ng patnubay ng Panginoon ang mga kapatid natin na nasa ibang bansa, mga nagtatrabaho sa ibang lugar para sa ating pamilya at para sa ating bayan. Kasama natin sa ating panalangin ang mga namimighati, nawawala ng pag-asa, nagdaraho, na sila'y maging inspirasyon nila ang pagpapala ng mabuting balita ng ating Panginoon. Kasama natin sa ating panalangin na ang masamang panahon na kaamba ay huwag nang matuloy at patuloy na magkaroon tayo ng magandang panahon. Kasama rin sa ating panalangin ang parokyang ito sa kanyang pagsasama-sama bilang isang pamilya. Nawa ang lahat ng mananampalataya ay magkaroon ng patuloy na kaginawahan sa pagpapala ng Panginoon. Kaya naman sa ating mga panalangin, ang aming sa ating sama-samang katugunan, Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Ulitin natin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Manalangin tayo para sa buong Santa Iglesia ni Jesucristo at para sa lahat ng tao ayon sa kanilang pangangailangan. Makapangyarihan at walang hanggan Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin sa iyo ngayon at tanggapin ng aming mga panalangin na niaalay namin sa iyong mga Diyos sa kamahalan kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkalatang Santa Iglesia, lalong-lalo na Iglesia Filipina Independiente sa bayan ito. Puspusin mo ito ng katotohanan, katwiran at kapayapaan, at ipagkaloob mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyong banal na pangalan, na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita, at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pag-iibigan kami nananalangin. Panginoon, pakinggan mo ang aming panalangin. Bigyan mo ng biyaya ang aming kalangit ang lahat ng obispo, pari at diakono. Lalong-lalo na ang aming obispo Maximo na si Joel Perlares at si Right Reverend Arnoldo Maya ng aming obispo diocesano at si Reverend Father Randy Madhos na aming pari.
Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag na nila ng buong katapatan ng iyong tunay na bibigay buhay na salita at mapamahalaan ang iyong mga banal na sakramento. Kami nananalangin. Isinasama rin namin na patubayan mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan ng bayang ito at sa iba't ibang bansa. Magpasya na sila ng buong talino at may katarungan at mapalaganap nila ang kalayaan, kagalingan ng iyong bayan. Kami nananalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa third Sunday Mass sponsor na sina Milet Ricanya, Dodon Ricanya, Jonel Ricanya, Melanie Sevilla, Fermin Pegalan, Adrian Lian, Joel Pegalan, Joey Apostol, Janet Ricanya, Romulo Rey, Napoleon Perlas, Leticia Villavicencio, Benjamin Candelaria, Rodolfo Candelaria, Mercedita Encinas, Flomar Saludes, Norberto Ricanya, Aileen Medina, Hernani Rianzares, Henry Ricanya, Camilo Piegalan, Nanette Manalo, Arvin Perlas, and Bernardo Labosa Jr. at ang buong nilang pamilya. Ganon din sa pagdiriwang ng kanilang karawan na sina Rodelio Soto, Wilson Saludes, Roseanne Manalo at Jason Andrada. At sa kongregasyong ito, hindi na tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita ng may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka na may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Kami nananalangin. Isinasama namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob, bibigyan lakas at tulungan ang lahat ng nasa ligali, kalungkutan, pangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na si Mayen Villavicencio, Rudy Saludes, and Father Edwin Lonto. Kami nananalangin. Inaalaala namin sa iyong harapan ang iyong mga lingkod, ang iyong lingkod na sa kabilang buhay, lalong-lalo na si Mervin Rianzares, na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin, igawad mo sa kanila ang patuloy na pagyabang sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Kami nananalangin. Pinupuri rin namin ang iyong mga banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo. Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at kami kasama nila yung parating nawa sa kaganapan ng iyong banal na kaharian. Tugunin mo ang maaari ng mga panalangin at aral sa kanya na laging mabubuhay upang mamagitan para sa amin. Siya ang iyong anak at aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Mga minamahal na kapatid, tayo po katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu. Tayong lahat ay pinag-isang katawan at tayo ay hinyalan. Panatilihin natin ang pagkakaisa ng dulot ng Espiritu sa bigis ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumainyo rin. Ibigay sa bawat isa ang bati ng kapayapaan. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Ibigay sa Panginoon ang karangalang nararapat sa kanyang pangalan, magdala ng hain at sumarawag sa kanyang harapan. Magsiupo po tayong lahat at ating ihanda ang ating sarili sa pag-aaral.
Tayo manalangin. Mawang Diyos, ipinagkaloob mo sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasagalan ay binibigyan mo ang lahat ng aming pangangailangan. Kami na iyong mga mapapakababang lingkod ay nag-aalay sa iyo. Itong sagisag ng aming pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng iyong kawaan. Amen. Walang hanggang Diyos, pinatubo mo ang butil at mula rito ginawa namin ang sinapay na ito. Iniaalay namin ito sa iyo upang sa amin maging pinatay ng buhay. Ipagkaloob mo na kami tatanggap nito ay mabuklod sa bitis ng pag-iibigan. Amen. Makapangyarihan Diyos, tanggapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Ito naman maging aming inoming espiritual upang kami tatanggap nito ay mapasigla ang panibago sa paglilingkod sa iyo. Amen.
bilang papuri sa ating Panginoon. Sinasama natin sa ating mga panalangin ang mga kapatid natin na nag-aalay ng kanilang panalangin at pagpupuri, lalo tigit ang ating mga third Sunday Mass sponsors na nabanggit. At yan din ang mga kapatid natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan, kay kapatid na Rogelio Soto, Wilson Saludes, Rose Manalo, at Jason Andrada. Naway ang patuloy na pagpapala ng Panginoon at marami pang ulit ng kaarawan at kalusugan at pag-ingat at patuloy na tumakanila. Ganon din sa mga kapatid natin na naghahangad ng patuloy na pagpapala ng kalakasan, lalo tigit kay kapatid na Martin Villa Vicencio, kay kapatid na Rudy Saludes at Father Edwin Buntok at sa lahat ng mga may karamdaman, nawa ang kalakasan, pagpapala, dulot ng kapangyarihan at gabay ng ating Panginoon at patuloy na sumakanila. Ganon din sa mga kapatid natin sa mga kabilang buhay, lalo tigit si kapatid na Mervin Rayan Sares, nawa sa manahal sa poko ng sakit at pagdurusa sa buhay na wala hanggan. Kaya't manalangin tayo mga kapatid upang ang ating mga hain ay maging karapat-dapat sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ang ating hais sa ikabupuri at ikaluluwa natin ang kanyang pangalan sa ating ikabubuti at ng buong niyang iglesia.
kapangyarihan at tiwala hanggang Diyos. Sa pagmamagitan ng Espiritu at ng Panginoon, magsabi niya ang pagkatawang tao, ay pinangatan niya ang kanyang kaluwan. Hallelujah! Upang kami may iligtas siya sa kaliman, tungo sa kanyang kaigay-gayang liwanag. Kasama ng mga anghel at mga arkanghel at lahat ng kalugdan na kung kagalakan namin pinahayag sa iyong kaluwan at diwan, laging nagturo sa iyo at nagsasabi. Magsilahon po ang lahat. Lahat ng kaluwalhatian ay sa iyo, Diyos, na mapangyarihan ng mga magalang. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan ay pinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak na sa Yesu Kristo na maging tao na tulad namin. At danasin niyang mamatay sa krus para sa aming katapusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buo at tinatnahain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy isang paglikas kanyang mahalagang kamatayan at haring hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ng gabing siya ay pagkanulo ay kumuha siya ng tinapay, nang siya ay makapagpasalamat, kaya itong piniraso at ibinigay sa kanyang mga lagad at unika, kunin, kanin, ito ang aking katawan at pinagkakaloob sa inyo. Gawin ito bilang pag-alaala sa akin. Kinuha niya ang alis na siya ay makapagpasalamat. Ibinigay ito sa kanyang mga lagad at unika. Inumin niyo ito kayong lahat, sapagkat ito ang alis ng aking dugo. Dugo ng bawat walang hanggang tipan na binubuo sa iyo para sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Sa tuwing inumin ito ay gawin bilang pag-alaala sa akin. Sama-sama po natin pagbunyi ang misteryo ng ating pananampalataya. Kristo ay namatay, Kristo ay buhay, Kristo ay muling darating.
Ginaganap namin ang iyong mga lingkod at palaalang iniutos ng iyong anak. Sa aming pagligtas sa kanyang pinagpalang pagpakasakit ng halagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihan, pagkabuhay na muli, at maluwalhating pag-akyat sa langit. At sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, ay aming inialay sa iyo itong tinapay ng buhay at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito inialay namin ng aming mga sarili, na isinasamo namin sa iyo, na tanggapin sa makalangit na altar itong aming haring papuri at pasasalamat. Puting Ama, sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pagpalain mo po at pakabanalin itong tinapay at alak, upang para sa amin ay maging kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na sa Jesucristo. Lahat na wala sa katanggap ng banal na kumin nito ay mapuspos na yung biyaya at pakalangit at pagpapala, at maging isang katawan niya upang siya manahan sa amin at kami sa kanya. At bagaman kami ikarapat-dapat na mag-alay ng aming mga hain, gayon may sinasama namin sa iyo at tanggapin itong aming tungkulin at paglilingkod. Sa pamamagitan niya sa Kristo na aming Panginoon, sa pamamagitan niya at kasama niya at sa Kanya, na kaisang Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kalulahati ay sa iyo, o Amang makapagpapigil mo ng pakdan, na yun at magpapailanman. Tulad na tinuro natin ating dakilang tagapagligtas na sa Jesucristo, ang
tayo ulit sa pagkakasala at ligtas sa ligalig sa pamagitan ng Kristo aming Panginoon na nabubuhay at naghahaling kasama mo kaysa ng Espiritu Santo, isang Diyos, ngayon at magpakailanman. Amen. Kordero ng Diyos, dumudulog kami dyan mga Sa mapagmaway, Panginoon, na hindi nagtitiwala sa sarili naming pagkakamatuwi, kundi sa maraming dakilang awa. Hindi kami karapat-dapat na mamulot na mamuo sa ilalim ng makal, subalit ikaw sa iyo ang pagmamaway. Ipagkaloob sa amin kung may butihin, Panginoon, na aming tagapin ang katawan ng iyong mahal na anak na si Jesucristo at inumin ang kanyang dugo, upang kami na pinalalabas at pinagiging-bago ng kanyang buhay ay manahan sa kanya at siya sa amin, magpakailanman. Amen. Mga minamahal na kapatid, ito po ang kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Kunin mo ninyo ang mga ito sa pag-alaala na ibibigay ni Kristo ang kanyang sarili para sa inyo. Tanggapin niyo po siya sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya ng lakit na kapasalanan. Ang katawan at dugo ng ating Panginoon sa Kristo. Amen. Magsiupo po ang lahat at ating ihanda ang ating mga sarili sa pakikinabang.
Diyos. Pinasasalamatan ka namin sapagkat kami yung pinakain ng pagkain espiritual. Ang kamahal-mahal na katawan at dugo ng aming kapagligtas ng Siyempre Kristo. At sa mga banal na misteryo ito, ay tiniyang mo na kami mga buhay na bahagi ng katawan ng iyong anak. At mga pagpagmana ng kanyang walang hanggang kaharian. Ngayon ay sugo mo kami upang gawin namin ang tungkulin igatas mo sa amin upang ikaw ay ibigin at paglingkuran at ang aming kapwa bilang mga kapal na saksi ni Kristo ang aming Panginoon. Sa Kanya sa iyo at Espiritu Santo, ang lahat ng karangalan at kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Pinagpala ang pangalan ng Panginoon, ngayon at magpakailanman. Magsiluhod po ang lahat. Ang ating tulong ay nasa pangalan ng Panginoon, na lumikha ng langit at lupa. Ang kapayapaan ng Diyos na tumalirip ng buong pangunawa, natatag-ingatan kayo sa kalaman ng pag-ibig ng Diyos at sa kanyang anak na si Jesucristo ang ating Panginoon. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo, naway manatili at lumagi sa inyo lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Magsiupo po ang lahat. Okay, magandang umaga